Ayan, good morning. Good morning mga idol. Alam niyo ba mga idol, kung napanood niyo yung nakaraang video natin na tinalakay natin yung tungkol sa mga pagkakaiba ng kaluluwa at saka espiritu. Ngayon naman, ang tatalakayin natin, yung mga abandonadong bahay, gusali o ano paman na pinamamahayan ng kung ano-anong mga espiritu at mga elemento. Yung nagtanong sa atin tungkol sa ganyang bagay, ang sabi niya, ang tanong niya ganito, paano daw malalaman na ang isang bahay o gusali o ano pa man yan, pinamamahayan ng mga masamang elemento at mga espiritu. Alam nyo, marami na tayong video na tinalakay tungkol dyan. Pero siyempre, sa kapakanan pa rin ng mga iba nagtatanong, hindi tayo magsasawang ulit-ulitin yung pangyayari. Unang-una na, mga idol, ganito. Tatandaan nyo, halimbawa, meron kayong biniling lupa na balak yung patayuan ng bahay. Diyan minsan nagmumula na nakakahalubilo ninyo sa loob ng inyong bahay ang kung ano-anong mga masamang espiritu at elemento. Bakit? Ay, siguro dun sa palengke sa Makati din yun nakakita. Kapag ang nabili nyong lote, pinamamahayan ng mga ganyang uri na binanggit natin, hindi malayo na pag nayari ang bahay nyo, makakasama nyo na yan. Maaaring sa primero, mga unang taon, wala pa, pero kalaunan, unti-unti nyong makakasama yan. Para makasiguro kayo na hindi nyo na makakasama sa loob ng inyong bahay o gusali pa man yan o ano pa man yan, compound, yung mga ganyang uri, ipasuri nyo muna sa isang paranormal expert yung lugar na inyong pagtatayuan. Dahil yung mga paranormal expert o kaya yung mga punsunero, alam nila at matutuklasan nila kung yung lote na inyong nabili ay may mga namamahay na kung ano-ano. Bukod pa dyan, baka may mga nakaraan. Nabanggit ko na mga idol sa una kong video, kapag ang lote na inyong nabili ay may mga pangyayari, halimbawa may pinatay sa lote na yan, o may tinapon dyan, isa yan sa magiging dahilan para magkaroon ng kung ano-anong mga pangyayari sa loob ng inyong bahay. Ngayon, kapag yan pinasuri nyo sa mga paranormal expert, malalaman nila kung ano-ano ang nariyan sa inyong lote. Kapag nasuri nila yan at napalayas nila yan o naalis na nila yan dyan, bago nyo yan tayuan ng bahay, ipaklear nyo muna sa mga paranormal yung lote. Matapos i-clear yan, matik. Huwag nyo nang patagalin. Sino ba gagamit yan? Patayuan nyo na agad yan ng bahay. Sino gagamit naman yan? Pero ang advice ko ganito. Kapag bumili kayo ng isang lupa na balak yung patayuan ng bahay, ilang square meter man yan, kung gaano mang kalaki yan, bago kayo bumili ng lote, pagawa na kayo ng plano ng bahay. Para just in case maklear ng mga paranormal expert yung lote na inyong nabili, matik, wag nyo nang patagalin, tayuan nyo agad. Dahil pag pinatagal nyo pa yan, nawala man yung dating nandiyan, may papalit. Yan. Kapag na-layout na ng engineer o ng foreman o kung sino pa man na magle-layout dyan sa lote na yan, nabanggit ko na rin to sa mga nakaraang video ko. Pangkaraniwan na, maging sa hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yung pagdadaga ng dugo. Ang ginagamit niya, pangkaraniwan, mga puting manok, puting baboy, etc. Pero sa modernong pangyayari, sa
kasalukuyan, Malamig kasi doon. hindi na yan ginagamit. Lalo pag sa mga pensionista. Ang advice nila, kung ikaw magdadaga, pinakamainam, katas ng Nasira ko prutas. eh. Ayan, nabanggit ko na sa mga una kong video, pero sa kapakanan ng mga nagtatanong, hindi maiiwasang uulitin natin. Tulad ngayon, inuulit lang natin yung mga nakaraang video dahil, syempre, nagtatanong eh. Ganon mga idol. Pero isushortcut na lang natin dahil nabanggit ko na to sa mga nakaraang video ko. Ang idaga nyo, katas ng ubas. Number 1 yan. Huwag dugo. Kasi yung dugo, kung may mga nakaraan yung lote, maaring balikan yan. Dahil doon sa dugo na idinaga nyo. Katas ng ubas, ang number 1. O kaya kahit anong klaseng prutas, basta huwag yung maasim. Huwag yung maasim. Yan. So, shortcut na natin. Sana nasagot ko yung tanong nung nagtatanong sa atin tungkol sa mga ganyang bagay. Inulit ko lang dahil nabanggit ko na to sa nakaraang video ko. Yan. Sa kapakanan, nung iba pang hindi nakakaalam, inulit lang natin. Tulad nung nakaraang video natin na nagtanong tungkol sa mga kaluluwa at espiritu, inulit lang natin din yun. Ngayon, papaksa tayo ng iba pa. Ito sa tunay na karanasan, ikukwento ko lang sa inyo. Meron akong naging karanasan nung ako'y kasalukuyang, dati akong pintor eh. Doon sa bahay na pinipinturahan namin, may mga masamang espiritu na naroon. Ito yung may nalilito. At walang tumatagal na trabahante doon na naka-stay in. Kami lang ang tumagal doon na hanggang sa matapos. Alam nyo kung bakit? Kasi ganito. Sabi ng mismong caretaker, nung unang araw pa lang namin, mag-i-stay in ba kayo? Sabi namin, siyempre, sayang ang pamasahe. Although malapit lang naman kami. Makati, Bagong Bayan, Taguig to San Juan. Malapit lang, di ba? Kayang-kayang i-travel. Pero sayang ang pamasahe, pangkaraniwan na pagka ganun, nag-i-stay na kami. Weekly ang uwi namin, Sabado, ng hapon. Ang sabi ng caretaker, walang tumatagal na trabahante rito. Pero may mga mangilan-ngilan pa na iwang karpintero at masol kasi nagpipinis pa eh. Pero nag-uuwi sila. Ako mismo sabi niya bilang caretaker nito, hindi ako natutulog dito. Umuwi rin ako. Dahil nga, sa kinakatakutan nila. Siyempre, yung sisa namin, kung ano yung kinakatakutan, yung pala daw, doon daw sa pinakakusina nung bahay na yon, meron daw doon na sa alanganing oras, pag nagising ka, nakaupo sa banggirahan. O, nakaupo sa banggirahan, hindi maitsura kung ano itsura yung nilalang na yon, nakakatakot daw. Tapos, apakahaba daw ng kamay, nakaganon. Doon, inabangan ko yung free shipping. Umupo siya sa banggirahan, yung kamay niya sayad sa flooring. O, sipin mo yun. Tapos yung buhok daw, nakatakip sa mukhang ganon. Kaya, inabangan ko yung free shipping. Lagi ako nakakabang. Di, sabi namin, di malalaman ka ako yan mamayang gabi kung ano nga yan. Ngayon, nagkabiruan kaming magkakasama. Siyempre, ito yung lingkod, mga idol, alam ng mga kasama ko na ako'y marunong sa ganyan. Biniro nila ako. Sabi nila, kung ano man yan, sabi niya, bahala na si Boyet yan. Sabi ko naman, pagkaganyan ka ako, huwag natin isara yung pinto para pag biglang lumitaw yan, madali tayo makakatakbo palabas. Di dumating na nga yung gabi. Isa, kuryente dyan. Yun, nung pagtapos naming maghapunan, naiilaw na kompleto na kasi finishing na nga eh. Nung pagtapos namin maghapunan, tinitingnan namin yung kusina, sala, tapos kusina, nagkakatakutan kami na biruan. Sabi, silipin mo nga yung kusina kung nandiyan na yung sinasabi nung kung nakalutang dyan, nakaupo dyan. Ngayon, sabi nung isa namin kasama, wala yan, basta si Boyet ang bahala dyan. Sabi ko naman,
isasalba ko lang sarili ko, bahala na kayo. Sa akin ka ako, hindi ubre yan. Pero ayaw ko lang sa inyo. Ito na nga, nung gabi. Yung mga kasama ko, mga manginginom eh. Dinaan sa inom para siyempre, pampalakas. Saksakan. Pampalakas ng loob. Dinaan sa inom. No? Junction box. Yung unang gabi, wala. Wala ka. Outlet. Naabot kami ng mag-alas dos, kaantay doon sa sinasabing Ocho, tsaka lumilitaw doon sa kusina, wala. yung may takip yung gano'n. Noong nakakaapat na araw na kami, isa sa aming mga kasama nakakita. Alanganing oras, nagising siya, iihi siya. 5 piso, tsaka Ngayon, 12. pagbangon niya, sa salas kami lahat natutulog eh. Hilihilera kami. Tapos yung Pagbangon niya, saksakan, napasulyap siya sa kusina, nakita niya. merong 90, merong 65. Tiniis yung ihi, Nagtanong pinigil ako sa kung takot. 50. Hindi rin siya nang gising sa amin. Pero kinabukasan, kinuwento na niya. Sabi niya, totoo nga yung kinukwento sa atin. Nakita ko kagabi. Hindi na ako bumangon sa takot ko, sabi raw niya. Yan ginawa ko, sabi ko na sa kasama ko na medyo matapang din. Mamaya dyan tayo sa kusina matulog. yung kusina, pa-eskwalang ganyan yung banggirahan eh. Nung gabi na, sabi ko, kumuha na kami ng karton. Sabi ko, sige, dito ako. Diyan ka sa kabila. Yung paa ko at saka yung paa niya magkaganon. Pag dyan siya sa gitna natin umupo, tadyakan natin. Biruan lang namin yun. Pero nanggagaya doon ay sa Pero hindi ka maniwala. Hanggang matapos kami, wala. yung asawa ng Wala nagpakita. yung strong asawa. Nagpaparamdam. Minsan sa mga kwarto, Anak ko pag alanganing oras, may nararamdaman kami. Pero, kumatok kami. di basta nga, itong inyong lingkod, marunong, nakakaintindi. Bastos sinundan niya na wala. Malimit ko sabihin na, huwag ka mamimirwisyo dahil hindi ka namin pinapakialaman. Boss na Nagpunta kami rito para magtrabaho. Kung mamimirwisyo ka, ikaw, bahala sa sarili mo. nagtataka daw siya. Hanggang matapos mga idol, wala kami nakita. Yung sinasabi na nakaupo sa banggirahan. O kasi kahit sa biruan, sinasabi ko, pag ako nagising ng alanganing oras, pakita ko yan, tatadyakan ko yan. Para sa gumulong siya dyan. Uwi dito kanina alas 9. Wala naman. Ako pa, tinawag mo. Yun ang naging karanasan Hindi ko na sa trabaho. Marami ako naging karanasan sa sistema ng trabaho namin dahil lagi kami naka-stay in. umiyak mo ano. Pero awa ng Diyos, pag ako ang kaharap, wala naman. Walang tao. Oo, kasi yan, sa totoo lang, yung mga elemento na yan, alam nila kung sino ang may kakayahan, alam din nila kung sino ang wala. At kung sino matatakotin, nabanggit ko na yan, doon yan, unang magpapakita sa mga matatakotin. Hanggang matapos yung trabaho namin, wala naman. Meron pa isang pangyayari, nabanggit ko na rin to sa una kong video. Yung telepono, walang linya, pero nag-ring. Nag-ring yun. Alas 3 na nga po, sinagot ng kasama namin. Pagtapos niya sagutin yung telepono, natulala. Tinatanong namin kung ano nangyari. Matagal, may higit isang oras bago nakapagsalita eh. Tapos nung tignan namin yung telepono, walang linya, putol. O yung cord mismo, putol. Walang linya. Naulit yung kinabukasan ng alas 10. Dumating yung amo namin. Balak pa naman doon magpapakain. May kasama, 2 katulong. Dahil doon magpapakain, magpapaluto. Alas 10, tumunog yung telepono, sinagot ng amo namin. Matapos niya sagutin yung telepono, nagmamadaling umalis. Nagpaalam, dala yung 2 katulong. Iniwan na sa amin yung dapat lutuin. Kami na nagluto. At ang katuwiran niya, may transaksyon siyang iba. Importante. Sabi pa nga namin, ma'am, ba't nagmamadali ka? Paano yung? Kayo na ikabahan na magluto dyan. Ay, yung dawan yung katulong, ba't ninyuwanan? Hindi ka marunong umuwi yan. Sinama yung 2 katulong. Kaya nung araw na yun, halos wala kami na trabaho maghapon, nagluto kami ng dala-dalang pagkain. 2 araw namin kinain yung dala-dalahan eh, kasi marami. Inadobo namin para matagal-tagal. Tapos yung iba, ginawa namin, inapritada namin yung manok. Kinabukasan, bumalik yung amo namin, tinanong ko, masinsinan, sabi ko, kasi ako nagdadala sa trabaho eh, bilang lead ng pintor eh. May dala bang gatas? Sabi ko, ma'am, ano nga pala ito nangyari? Bakit? Wala kayo umalis. Tinignan muna yung paikot ng bahay. Kaya yung mga Sabi niya,
Naniniwala ba kayo sa mga maligno at mga multo? Sabi ko, oo naman, kako ma'am. Bakit? Ako sabi niya, hindi naniniwala, pero yung telepono kahapon, tumunog. Akala ko, kliyente. Kasi negosyante siya eh. Pero ang pinagtatakan daw niya, ba't tumunog yung telepono? Eh, mga kliyente niya, hindi rin alam yung linya ng telepono, kung anong number nun. Ngayon, anong sagutin niya? Ang sabi raw sa kanya, boses babae daw. Ang sabi daw eh, lumayas na kayo dito kung ayaw nyo may masamang mangyari sa inyo. Tapos kumalakak daw ng nakakatakot. Sabi ko, ganun ba? Eh, ako man, pag yan nag-ring ulit, ako sasagot. Sabi niya, bahala na kayo dyan, basta pag tumunog yan, bahala kayo, sagutin nyo, ano. Di wala, yung maghapong yun, wala, hindi tumunog. Nung pang 5 araw namin, wala na yung telepono nakalagay doon sa may salas, malapit sa pinto. May sariling patungan eh. Wala na yung telepono doon. Pag-akyat namin sa taas kami gumagawa nung isa kong kasama, nandun siya sa pasilyo, yung telepono, pati yung patungan. Akala ko nga, si mamang naglipat. Pero kasi, wala namang naiiwan doon sa bahay, lahat kami umuwi eh. Oh, at nasa akin yung susi, ako nagbubukas sa umaga para pagpasok namin. Nakita ko na sa pasilyo, pag-akyat ko. Sabi nung kasama ko, na kami dalawa nakalistino sa taas eh. Sabi niya, Mamboy, yung telepono dito. Sabi ko, nga no. Sino kaya naglipat yan? Nagkatanungan kami kung sino naglipat. Wala naman pwede maglipat. Kasi lahat kami umuwi. Wala namang caretaker doon. Eh si ma'am, di naman nagpupunta ron. Mula nga nung nangyari na tumunog yung telepono, bihira na siya magpunta. Dito, nung magandang tumunog yun, mag-alas 3 eh. Nung hapon, tumunog. Sabi ko sa kasama ko, wag mo sagutin. Nilapitan ko. Sabi kong ganun. Ako, hindi mo malilindang. Pag nag-ring ka pa, babayuhin kita. Buka mo mag-ring. Pag hindi kita binayo. At saka hindi ako natatakot sa'yo. Ba't dinadaan mo sa paring ring? Magpakita ka ako ng personal para malaman natin kung hanggang saan tayo. Dinadaan mo sa ring-ring eh. Hindi na tumunog. Inakaisang ring lang siya. Nung kausapin ko, hindi na tumunog. Kasi sabi ko, magpakita ng personal eh. Hindi na tumunog. Nung may dumaang basura, yung mga bandang hapon, mag-alas 4, pinasama ko sa basura, pinatapon ko yun, pati yung patungan. Oo, sabi ko, sama na sa basura yan. Visit yung hayop na yan. Di pinatapon ko yung basura, ay yung telepono. Kinabukasan, pagpasok namin, nandun yung telepono sa may garahe. Oh, hindi ko lang alam kung binalik ng basurero. Pero nandun siya sa may garahe. Sabi ko, visit talaga, bumabalik ka rito ha. Winasa ko yun, telepono yun. O, para wala ka nakakumapaglaruan, para wala kang magamit na panlinlang. Hinampas ko yung telepono, winasa ko eh. Ako, mo kaming daanin sa telepono. Pakita ka, para malaman natin kung hanggang saan ka, kung sino ka talaga. Wala akong pakialam kung sino ka, demonyo ka. Ikot na yun dati nung doktora dati. Ayun, Kailangan daw. mula nun, nung nagalit ako, sabi ko, 2 klase lang yan, namimirisyo ka. Lalayas ka rito, pupuksain kita. Wala akong pakialam kung sino ka. Mula nun, wala na. Nung wasakin ko yung telepono, wala na. Hanggang matapos kami. Kaya yung mga idol, sasabihin ko na sa inyo, kapag ikaw, alam ng mga ganyan kung ikaw, malakas ang kakayahan mo o mahina. Pag mahina ang kakayahan mo, pwede. Babalik-balikan ka. Siguro, naramdaman ng tarantadong na hindi niya ako kaya. At harap-harapan, winasa ko yung teleponong ginagamit niya eh. Sabi ko, kung nandito ka, sa loob ng telepono, pasensyahan tayo. Inisprekiti ko yung telepono bago binayo ko ng kamay eh. Tapos dinampot ko, inihampas ko sa higi. Wasak. Sabi ko, kung nandiyan ka, malas mo. Pero kung wala ka dyan, huwag ka nang babalik. Yun, hanggang matapos kami, awan ng Diyos, wala na.
Naging maaliwalas yung loob ng bahay. Yun ang mga idol. Kaya yan, yung bahay na yan, yun yung nabili ng amo namin, may kasaysayan yung bahay. Pero, balak nga yung ipapunsoy. Ayoko kung pinapunsoy niya. Kasi sabi ko papunsoy mo yan, ma'am. Paano mo yan? Paano mo sa paranormal? Pero kako, sinibak ko na yung nandiyan dyan. Yan, nagkikwento ko lang sa inyo mga idol, yung mga karanasan natin. Meron pa ako isang karanasan ikukwento ko sa inyo. Doon sa amin sa barangay namin. Nasa PSD ako noon. Yung barangay namin, bantog na bantog yun na may nagmumulto o may lumalabas. Nadistino kami ron, 3 kami nung kasama ko. Sabi pa nung kasama ko, dito lang tayo sa labas, huwag tayo pumasok sa loob. Antukin ako. Ginawa ko, pumasok ako ron sa loob. Bukas naman yung pinakaano eh. May ano na doon, Pinagdikit ko yung dalawang lamesa. Kasi antukin nga ako eh. Sabi, gagawin mo dyan. Kako, para pag inantok tayo, dito tayo mega. Ay, sabi niya, kung gusto mo matulog dyan, ikaw na lang. Di yung dalawang kasama, natakot, doon sila sa labas. Ako, doon sa loob, higa-higa akong ganyan. Hindi ako nagkamali, mag-aalauna eh. Mag-aalauna ng madaling araw. May kumalampag doon sa taas. O parang may nalaglag na kung anong bagay. Sabi nung dalawang kasama, ayun na, sabi niya, Agi. Nag-umpisa na. Diyan na kayo. Walang ilaw. Hindi ko talaga binuksan yung ilaw. Flashlight lang. Inakat ko yung taas. Dala ko flashlight. Pinlashlight ko lahat yung paikot. Tapos sabi ko sa kanya, kung tinatakot mo yung mga dati nagbabantay dito, ako, hindi mo ako kayang takutin. Kung gusto mo ka ako papatayin ko tong ilaw ng flashlight. Sige. Kahit magpakita ka sa harapan ko, di ako natakot sa'yo. Pero siguruhin mo lang na pag nagpakita ka, hindi kita kaya. Pero ginagarantisado ko, pag nagpakita ka sa akin, masasawi ka kahit sino ka. Ibahin mo ka ako itong karap mo. Hindi ito kagaya ng mga ibang tinatakot-takot mo. Bakit, sana sila kukuha ng bago? Wala naman. Ang tagal ko rin. May kalahating oras ako Paikot-ikot ko sa taas Ang mangyayari niya, Hanggang sa bumaba ako. Doon ako sa baba. Yung dalawang kasama, wala. Sa labas lang sila. Ayaw talaga Sabi sa akin, anong nangyari? Ako, wala naman. Sabi niya, ibang klase ka talaga. Eto, ng mga ilang araw, hindi ako naka-duty, day off ko. Yung pumalit sa akin, na kasama namin, naglakas-lakasan ng loob. Ginaya yung style ko. Sabi pa raw nagmura-mura pa nagmura daw Hinahamon yung nandoon Eto, nung pakitaan siya. Hindi ka maniwala, tatlong araw hindi makausap tulala Tapos parang lagi nagugulat. Magtayo sa may 200 sa Batangas. Ako hindi ko pinagamot sa bayaw ko yun, kasi yung bayaw ko manggagamot Ginan ako sa bayaw ko, pinagamot ko. Alam mo, sabi ng bayaw ko, nagalit daw yung elemento sa loob ng binabantayan namin, nagalit. Dahil hinamon. Sinubukan siya ngayon. Sabi sa kanya nung bayaw ko, wala ka naman palang alam, wala kang kakayahan, hinamon mo sila. Ngayon, huwag mo nang ulitin. Huwag kang gagaya, sabi niya kay Boyet. Hindi nila kaya yan, kahit sino pa sila. Huwag mong gagayain yan. Biogas. Ayun, ginamot siya, gumaling. Gagawin mong kalat. Tapos, nung yari na yun, mga ilang araw, naka-duty ako nun Nagkatakutan ulit. Duty kami nun Araw yun, araw. Nagkatakbuhan. May ahas daw doon sa ilalim ng bodega. Takbuhan pala lahat yung empleyado, takbuhan palabas. Tinawag ako. Pero natakot din ako, siyempre ahas yun Buti kung ano lang yun. Yung silipin ko yung bodega. Nakita ko mata lang, pero wala akong nakitang ahas. Mata lang. Sabi ko, hindi ordinaryong ahas yan. Elemento yan, sabi ko gano'n. Sabi nila, paano yan, Agi? Sabi ko, kinausap ko muna, sabi ko, kung sino ka man na namamahay dyan, huwag ka mamiminsala. Pero, hindi nakinig. Yung maghapong yun, namirwisyo. Di sinibak ko na. Sinibak ko na siya rin sa loob. Sabi ko, hindi ka na makakalabas dyan. Sana sa Bronx. Binanatan ko sa loob nung... Kasi yung hagdan ng paakyat, ginawang bodega Yung pinaka-landing, ginawang parang bodega, lagayan ng mga bunot, kung ano-ano.
Hindi ba kusero sa loob? Yun. Hindi na bumaba Yan, naikukwento ko lang sa inyo mga idol kasi may mga building na talagang namamahay na dyan. Dahil yun, kung yung lote na yan, bago tinayuan, nandyan na sila. Hindi mo na mapapaalis yan. Maliban na nga lang, merong marunong na konsonero o yung mga paranormal, bago tayuan yan, paaalisin, palalayasin. Pero kasi noong mga unang panahon, hindi pa uso yung ganun eh. Basta daga-daga lang, dadagahan lang. Pero yung palang daga na dugo, hindi pala maganda yan. Oo, lalo nagpapalakas pala ng mga ano yan, yung masamang espiritu, tsaka ng mga elemento, yung dugo. Kaya sabi ng mga eksperto, sa panahon natin ngayon, pinaka-the best, katas ng prutas. Yung matamis na prutas. Pangunahin na nga daw, number 1, yung ubas. Kasi yung ubas, yan ang ginagamit minsan sa mga ano eh. Init na. Ganon. O Beno, tayo naman nagkukwentuhan lang doon sa mga sistema ng mga pangyayari na i-share ko lang sa inyo yung mga nagiging karanasan natin sa larangan ng mga ganyang mga paranormal, kababalaghan. Yun, sana yung nagtanong sa akin sa unang yugto ng ano natin, nasagot ko na sana siya. Sinyal ko lang sa inyo yung mga iba pang pangyayari. Sa mga susunod nating video, marami pa ako ikukwento sa inyo. Kung may mga comment kayo, lagyan nyo sa comment section at kung may mga katanungan kayo So hot. para matalakay natin. Bueno, mga idol, ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!